kailan may di masasaid, paghahain nilahan ng ialay saan. Ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas, pastol naming mapagmahal. Kami yung kawan, gawing tapat makinabang sa pagkaing iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kami iyong alagad sa buhay mong walang wakas, walang wakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito ay nagtalo-talo ang mga Hudyo, paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kainin natin? Tanong nila. Sapagkat kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo at tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang Ama na nagsugo sa akin, at ako'y mabubuhay dahil sa Kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng
kinain ng inyong mga magulang sa ilang, namatay sila, bagamat kumain niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay ginagawa po natin ang anticipated Mass sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon, Corpus Christi. Mga minamahal na kapatid, ang pagdiriwang na ito ay pinakadakilang handog sa atin ng ating Panginoon, sa kanyang mga anak at sa kanyang simbahan. Ang banal na Eukaristiya. Ang Eukaristiya, ang bukal at rurok ng ating buhay Kristiyano. Mga minamahal na kapatid, ipinapaalala sa atin ngayon sa ating pagdiriwang, sa kapistahang ito ang ating bukal, pinagmumulan at rurok ng ating buhay Kristiyano. Dahil dito mismo natin makakatagpo ang ating Panginoon. Hindi lamang sa alaala, hindi lamang sa simbolo, kundi sa kanyang tunay na presensyang ibinibigay sa ating lahat. Mga minamahal na kapatid, marahil marami sa atin nagtatanong, bakit napakahalaga ng misa? Bakit kailangan magsimba? Bakit kailangan natin magtipon-tipon bawat linggo, mga minamahal na kapatid? Ang sagot, marahil simple lang, mga minamahal na kapatid, dahil may isang naghihintay sa atin. May isang naghihintay sa atin. Hindi lamang tayo pumupunta sa simbahan upang tumupad ng ating obligasyon bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, dahil utos ng Panginoon, keep the Sabbath day. Po, third commandment na ibinibigay sa atin, na kailangan tayo magsimba. Ang ating Sabat ay araw ng linggo, dahil yun ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pumupunta po tayo sa simbahan upang magdiwang ng Eukaristiya, upang ating makatagpo ang ating Panginoon na nagmamahal sa atin. Nais po natin makatagpo ang ating Panginoong nagmamahal sa ating lahat. Kaya po sa ating pagninilay ngayon, sa dakilang kapistahang ito na ibinigay sa atin, nais ko pong ibahagi ang tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa Eukaristiya, kung bakit natin kailangan yakapin, parangalan at ipagdiwang linggo-linggo bilang manampalataya, bilang mga anak ng Diyos. Una, mga minamahal na kapatid, tandaan po natin, ang Eukaristiya ay tanda ng presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Tinitipon tayo ng Panginoon. Iba-iba man ang ating mga pinanggagalingan, iba-iba man ang ating mga tahanan, tayo ay tinitipon dahil sa Eukaristiya, ito'y tanda ng presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Sa ating ebanghelyo ngayon, mga minamahal na kapatid, sinabi ni Jesus, ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. Mga minamahal na kapatid, marahil maraming di nakakaunawa at may pagdududa sa kanyang mga salita, ngunit hindi binabawi ni Jesus ang kanyang pahayag. Sa halip, binibigyan niya ng diin, pinatutuhanan niya ito na ang kanyang laman ay tunay na pagkain at ang kanyang dugo ay tunay na inumin. Mga minamahal na kapatid, siguro hindi po natin talaga maunawaan na inaalay ni Jesus ang kanyang katawan o laman, dugo para maging pagkain natin.
Mga minamahal na kapatid, ito ay nakagandahan ng ating panampalatayang Katoliko. Naniniwala tayo na si Jesus ay hindi na nanatili lamang sa kasaysayan, hindi lamang sa isang istorya o nakaraang mga pangyayari sa buhay natin. Hindi siyang alaala ng mga nakaraan. Siya'y buhay at narito ngayon. Si Jesus ay nasa atin. Sa bawat Eukaristiyang ating ipinagdiriwang, tinatanggap sa banal na komunyon, nandyan ang presensya ng Diyos sa atin. Sa bawat misa, sa bawat tabernakulo, sa bawat banal na komunyon, si Kristo ay tunay na kasama natin. Tunay na kasakasama natin, mga minamahal na kapatid. Napakagandang isipin na sa mundong puno ng kalungkutan at minsan maraming kaguluhan at minsan may pangamba at tila ba'y pag-iisa, may Diyos na nagsasabing hindi tayo iiwan. Mananatili ako sa piling mo. Mananatili ang Diyos sa atin. Mananatili ang Diyos sa sambayanan. Kaya may Eucharistia, mga minamahal na kapatid. Iyan ang unang nais ng Diyos na ipahayag sa atin. Ang Eucharistia ay tunay na presensya sa gitna ng kanyang bayan. Pangalawa, mga minamahal na kapatid, ang Eucharistia ay pagkain para sa ating espiritual na buhay. Yes, kumakain po tayo. Mahilig tayong kumain, mga Pilipino. Mayat-mayat kakain tayo. Pero sinasabi sa atin, ang Eucharistia ay pagkain sa ating buhay espiritual. Lahat tayo nakakaranas ng gutom. Di po ba? Hindi lamang gutom sa pagkain, kundi gutom tayo minsan sa pagmamahal. Gutom tayo ngayon sa kapayapaan. Gutom tayo minsan sa pag-asa sa ating paglalakbay. At minsan gutom din tayo sa kahulugan ng ating buhay. Mga minamahal na kapatid, maraming may sapat na pagkain, ngunit kulang sa saya. Maraming sapat na pagkain sa hapag, pero nag-aaway-away din. Marami o sapat ang pagkain, pero magkakahiwalay, isa-isang kumakain sa hapag na hinanda. Mga minamahal na kapatid, marami ding nagtagumpay, kumbaga sa atin, pero kulang pa rin sa kapayapaan. Hindi pa rin sila kontento. Kahit sila ay sinasabing, oh, successful ka na. Pero tila bagay, hindi pa rin kontento sa buhay. Maraming nakapaligid sa atin na maraming tao, ngunit pakiramdam natin, nag-iisa lang tayo. Ang mga sugat na ito, mga minamahal na kapatid, ay ito'y tunay na dumadaloy sa buhay natin. Hindi kayang pagalingin ng kayamanan. Hindi kayang pagalingin ng kapangyarihan. Tanging si Jesus, tanging si Kristo lamang ang magbibigay tunay na kasiyahan sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa. Kaya sa bawat pagtanggap natin ng komunyon, mga minamahal na kapatid, hindi lamang tayo tumatanggap ng biyaya. Tinatanggap natin si Jesus mismo. Siya ang lakas ng mahina. Siya ang pag-asa ng nawawalan ng loob. Siya ang liwanag sa mga naliligaw na landas. Kaya kapag madalas tayong lumapit sa Eucharistia, palagi tayong lumalapit sa Kanya, unti-unti tayong nagiging matatag sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Kaya ang pagkaing nagbibigay sa atin, espiritual,
mga minamahal na kapatid. Huwag po natin isipin, yes, kailangan natin ang mga material na makapagkain. Nakakabusog. Pero minsan may hinahanap tayo. Kulang kung minsan. At ito ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Ang Eukaristiyang tinatanggap natin, nagpapalakas, katatagan ng ating buhay. Dahil alam po natin, ang buhay natin ay puno ng pagsubok. Kahit tayo lumalapit sa Panginoon, kahit tayo lumalapit sa Kanyang nagdarasal palagi, nandyan pa rin ang pagsubok. Nandyan pa rin ang hamon sa buhay. Pero kung tinatanggap natin siya sa pamamagitan ng Eucharistia, pagtitipon-tipon natin sa pagdiriwang na ito, nagbibigay kalakasan. Hindi pala ako nag-iisa. Hindi pala ako dapat manghina. Maraming tutulong at nandyan ang aking Panginoon na siyang pinagmumulan ng lakas. At ang pangatlo, mga minamahal na kapatid, ang Eucharistia ay misyon upang tayo'y maging tinapay para sa iba. Pagkatapos ng misa, hindi natapos ang ating pagsimba. Uulitin ko po, medyo pagkatapos ng misa, hindi pa tapos ang ating pagsamba o ang misa. Sa katunayan, doon pa lamang magsisimula ang ating misyon. Kaya nga po anong sabi ng pare pagkatapos, humayo kayo. Humayo kayo. Hindi kayo manatili sa loob ng parokya, kundi humayo kayo. Iyon ang simula ng ating misyon. Sa ating Panginoon, sa Kanyang ginawang halimbawa sa atin, sa huling apunan, kinuha ni Jesus ang tinapay, pinagpala, pinaghati-hati at ibinahagi ang tinapay na iyon. Ganyan din ang nais ng Diyos sa ating buhay. Ganyan din ang nais mangyari nawa sa ating buhay. Tayo'y pinagpapala ng Diyos. Lahat tayo'y pinagpapala ng Diyos. Napakaraming pamamaraan. Kung titingnan po natin, maraming paraan ang Diyos upang pagpalain tayo. Ngunit, dumarating din sa ating buhay, minsan tayo ay lugmok. Minsan tayo sinasabing basag ang ating buhay. Dahil maraming problema, maraming pagkabigo, may sakit. Ngunit tulad ng tinapay na hinati-hati ni Jesus, ang ating buhay ay dapat ding ibahagi para sa kabubuti ng iba. Mga minamahal na kapatid, ito ang nais ng Diyos sa atin ngayon. Kailangan din natin hati-hatiin ang ating sarili. Ibig sabihin, magbigay din tayo ng kabutihan para sa iba. Ang isang tunay na tumatanggap ng Eucharistia ay hindi lamang mahusay magsimba o magdasal, magdebosyon. Siya rin ay marunong tumingin ng kapwa-tao. Marunong din magmahal at magmalasakit. At higit pa roon, dahil tayo mga tao nag-aaway-away, kahit sa pamilya, sa tahanan, dapat nandun din ang pagpapatawad. Nandun din yung pagbibigay ng pagpapakumbaba sa iba. At marunong maglingkod at magbahagi ng kabutihan. Magbahagi ng kabutihan, hindi magbahagi ng kasamaan o kaguluhan. Kung tumatanggap tayo sa Eucharistia, nagsisimba tayo, niyayakap natin si Jesus, nagbabahagi tayo ng kabutihan. Hindi tayo nagdudulot ng sakit ng ulo. Hindi tayo nagdudulot ng problema sa ating mga pamilya. Kaya mga minamahal na kapatid, sana maunawaan natin, yan ang epekto ng Eucharistia ang ating tinatanggap. Walang saysay ang pagtanggap natin sa katawan at dugo ni Kristo kung hindi nakikita sa atin, sa ating buhay. Kaya nga, kung anong kinakain mo, yan ang magiging
galaw mo. Sana kinakain po natin si Jesus. Kaya nga anong kinakain po natin? Tumataba lang tayo. Lumalapad lang tayo. Pero ang ugali, ganun pa din. Kaya kung tayo tumatanggap kay Jesus, kumakain ng lubusan at tunay, pinapanibago ang ating buhay. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ngayon ng Corpus Christi, tandaan po natin, uulitin ko po yung 3. Una, ang Eukaristiya ay presensya, kasama natin si Jesus. Pangalawa, ang Eukaristiya ay pagkain, pinapalakas niya ang ating mga kaluluwa. At pangatlo, ang Eukaristiya ay misyon. Tayo ay sinusugo upang magbahagi ng pag-ibig ni Kristo para sa iba. Kaya nga po, sa pagtanggap natin ang katawan ni Kristo, anong sagot po natin? Amen. Ang ating sinasabi bago tayo tumanggap ng komunyon, hindi lamang tayo sumasang-ayon na ito'y katawan ni Kristo. Sinasabi din natin, Panginoon, handa na akong maging katulad mo. Sa pag-amen po natin mamaya, nawa, doon din ang ating panalangin. Handa na akong mahalin ang iba, tulad ng pagmamahal mo sa akin. Naway ang bawat misang ito, sa bawat misang ating dinadaluhan, magbago. Hindi lamang ang ating mga pisikal sa pagkaing bigay, kundi sa bawat pagtanggap natin, unti-unti tayong nagbabago, na tulad ng pagkaing ibinibigay sa atin, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Iyan ang pagkaing tinatanggap natin na magbibigay sa atin, hindi tayo magkakasakit, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen.